Guys, sa kabila ng mga problemang kinaharap at kakaharapin pa ng Gilas Pilipinas, ay positibo pa rin ang pananaw ng mga opisyal ng ating national team. Matibay pa rin ang Gilas frontline na tatauhan ni Junmar Fajardo, Japit Aguilar at Ange Kwame. Samantala, cancer-free na ang PBA Ironman na si L.A. Tenorio. At tungkol pa rin sa Hinebra, may ibinuking si Team Cone tungkol sa bagong Gin Kings na si Maverick Ahanmisi. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Nasa balag pa rin ang kawalang katiyakan ng apela ng Philippine Olympic Committee tungkol sa apat na Gilas players na sina Calvin Abueva, Jason Perkins, Mutaw Tuwa at Terence Romeo. At sang-ayon po sa ikinikilos ng Hangzhou Asian Games Olympic Committee o HAGOC, mukhang lalong lumabo ang pag-asang pagbibigyan nila ang inclusion ng mga manlalaro nating ito. Nauna na pong nireject o dininay ng HAGOC ang katulad na apela para naman sa mga atleta natin sa golf at sa fencing. Tumanggi po ang HAGOC officials na pagbigyan ang request ng POC. Nagkaroon ng conflict sa schedule ng mga pambato natin dahil sa mga ibang competition, kaya gusto ng POC na magsingit sana ng ibang atleta. Pero ayun nga po, dininay ang request. Kaya isa na itong malinaw na pangitain o sinyales na i-deny din ang request ng Gilas Pilipinas. Bagamat wala pang final decision, malamang sa malamang ay hindi talaga papayagan ang inclusion ng apat. Siyempre naman, nakakita na sila ng pagkakataong mapahina ang team natin upang matulungan naman ang kanilang national team na tinambakan ng Gilas sa nakaraang FIBA World Cup. Pero in fairness sa HAGOC, wala pong illegal sa kanilang ginawa at gagawin pang desisyon. Nakabase po ang kanilang desisyon sa rules ng organizing committee. Masaklap mang tanggapin na kagawa ng malaking pagkukulang ang SBP sa pagpapadala ng mga pangalan ng atletang hindi naman pala magiging available pagdating ng pangangailangang araw. Mahina po ang basihan ng POC's request dahil sa totoo lang po, nakaangkla lamang ang apela ng POC sa diwa ng sportsmanship. Na para bang sinasabi natin, kung gusto nyong mabigyan namin kayo ng magandang laban, payagan nyo ang mga players na isiningit namin sa lineup. At syempre, sa isip-isip naman ng mga taong ito, tapos pupulbusin nyo ulit ang team namin. Ano kayo, hilo? Sabi nga ng ilang viewers natin dito sa ating channel, sa sports, dapat wise. Nagiging wise lang po ang HAGOC para na rin sa sarili nilang kapakanan. Sa kabila nito, hindi pa rin dapat mawala ng pag-asa ang mga Pinoy basketball fans. Malakas pa rin naman ang team na maipadadala natin sa Asian Games. Pamumunuan ni Justin Brownlee ang opensa ng Gilas at tatauhan naman ni Junmar Fajardo, Japit Aguilar at Ange Kwame ang ilalim. Sa labas ay nakaabang ang mga Gilas shooters na si Arvin Tolentino, Marcio Lassiter at Kevin Alas. Ano't anuman, iisa ang tiyak. Makapagbibigay pa rin ng magandang laban ang Gilas Pilipinas Team Cone Edition sa paparating na kampanya natin dito sa Asian Games. Kahit kabi-kabila ang mga problemang pinagdaanan, ang maraming team sa Asian Games sa Gilas Pilipinas pa rin kinakabahan. Samantala mga ka-Republic, hapyawan din natin itong isang napakagandang pangyayari dito sa Barangay Hinebra. Habang ang ibang team ay nakajakpat sa nakaraang PBA Rookie Draft, ang Gin Kings ay nakajakpat din sa bago nilang acquisition sa free agency market. Walang iba kundi si Maverick Ahanmisi. Ngayon pa lang ay nagsisimula ng maging paborito ng mga fans si Ahanmisi matapos niyang pumirma ng 3-year max contract sa Barangay Hinebra. Dati ay hate na hate siya ng mga fans ng Gin Kings kasi nga po kung magsalita ang American-born Phil Nigerian ay talo pa si Rod Navarro. Dahil nga American-born, islang na islang itong magsalita. At sa islang na pananalita ay sasabihin pang mas gugustuhin pa raw niyang mapunta sa team na kalaban ng Barangay Hinebra. Pero sa huling interview ni Coach Tim Cone sa mga sports writer, ibinuking ng American coach na talagang pinursue
o hinangad ni Ahanmisi na mapunta sa Barangay Ginebra, na sa kabila ng sinasabi nito na mas gusto pa niyang maglaro sa ibang team, pero ang totoo'y hinabol talaga niya ang Ginebra para doon siya mapunta matapos mag-expire ang kanyang kontrata sa Converge Fiber Xers. Ito ang ipinagtapat ni Coach Tim Cone. Hinabol sila ni Maverick Ahanmisi at hinabol din nila itong makuha. Kaya mutual daw ang feeling. Gusto ni Ahanmisi sa Ginebra at gusto rin siya ng Ginebra. Habang ang ibang team na nakakuha ng bagong player sa rookie draft ay susubukan pa ang kanilang bagong recruit, ang Ginebra ay nakakuha ng isang player na subok na. Katuwang ni Ahanmisi sa backcourt, sina Scottie Thompson at Stanley Pringle, maganda ang future na natatanaw ni Coach Tim Cone para sa kanyang team ngayong nasa kanila na si Maverick Ahanmisi. Malaking sakit ng ulo ang ibibigay ng Gene King sa mga kalaban, lalo na pag nakarecover si Jamie Malonzo sa tinamong injury sa World Cup. Isang taon naman na mawawala si Jeremiah Gray para makarecover mula sa triple ACL tears. Isa pang good news para sa Barangay Ginebra ay ang balitang cancer-free na si L.A. Tenorio. Anumang araw mula ngayon ay inaabangan ang go signal ng doktor upang maka-join siya sa team practice. Ang biro nga ni Coach Tim Cone, kung nasa listahan daw ang pangalan ni Teniente ay baka isinama niya ito sa lineup ng Gilas Pilipinas. Pero alam nating lahat, hindi magiging ganun kadali ang pagbabalik ni L.A. Tenorio sa hardcourt. Halos 8 or 9 months siyang nagpagamot, nagkemo, matagal siyang hindi nakapaglaro. Kaya kakailanganin din niya ang mahaba-habang panahon para makabalik sa kondisyon. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Scout Ranger, Sherwin de la Peña, Jonis de Asis, Danilo Paraiso, Rosemary Juan, Marmon DG, Ronnie Montesclaros, Estrella Mercurio, Pipito Abdon Jr., John Villanueva at si Rolando de Guzman. Ang tao po ay walang kabuluhan kung hindi tayo lalapit sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit hindi lumapit sa Kanya ang tao. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Esports Republic.